Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, katiis, mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Dyan po sa Zamboanga at sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Bago po ako mag-umpisa po sa paglikod at pag-analisa po, na ito'y napaganda po na treasure markers na pinadala po natin katiits. Ako po muna po ay nagpapasalamat po sa mga viewers, subscribers, at followers ko po na ito po sa support at walang sawang panonood po ng aking YouTube channel. Ang aking palang YouTube channel po, ang tema po ng aking YouTube channel ay decoding at analyzing po sa mga treasure symbols, treasure sign, at treasure markers mga katids. So yun po. At marami po nagtatanong po sa aking comment section po kung paano po daw ipadala ang mga treasure sign, symbols, and markers upang i-decode o ipa-analyze. Pwede nyo po ipadala po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Piliin nyo lang po yung nakasid o nakasunglasses po ako doon. Dahil po marami pong lumalabas po na Alejandro Sanchez. Marami po akong kapangalan doon na lumalabas po sa Facebook page. So, ang inyong gagawin po, yung pipiliin nyo po yung Alejandro Sanchez na nakasid o naka-sunglasses po ako doon mga katids. So, yun po. So, siyempre po mga katids ay dapat friend muna tayo. So, ang gagawin niyo po ay i-add friend nyo mga katids upang may padala o may send nyo po ang inyong mga treasure sign, markers and symbols na gusto nyo ipadikod o ipa-analyze sa mga katids. So, yun po. At ako po ay talaga po nagpapasalamat po sa mga bagong subscriber, bagong followers at siyempre po sa bagong viewers. Thank you so much po sa patuloy niyo po sa pagsubaybay at sa walang sawang panonood po ng aking YouTube channel po. Bagamat ito hindi gaano pang kalakihan, so maliit pa lang ito katiits. Sa inyong tulong mga katiits, please help my YouTube channel to grow mula dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao at yun sa ibang bansa na mga katiits po natin. So po, ito po may na konti ay ate po ngay idikod i-analisa na mayroon po pinadala po natin katiis po na napakaganda pong treasure sign o treasure markers mga katiis na ito po ay pwede po mayroon po tinatawag na treasure item mga katiis. Yun po, tayo po ay dadako na po sa ating pagdedikod o sa pag-analisa na ito ay napakagandang treasure sign o treasure markers po na pinadala po ng ating katids. Yun po. So ito po, ito ay nakahilira po ng bato at ito ay mayroon pong naka-letter Y at mayroon pong may dot po sa gitna, sa ibabaw. So ito po, posible po ito ay isa pong nagsisignal po at nagtutukoy po ito sa ay isang ilog mga katids. So pwede po ay mayroon po itong o malapit po ito sa ilog itong na treasure marker sa mga katids. So ito po ay ito ay may napakaganda po ng treasure markers po mga katids. So yun po yung letter Y mga katids ay so ito ay nagtutukoy po ng river o tubig. Pwede po mayroon tinatawag niya na may mga island po na nasasakupan po ng naka-letter Y po yung tubig o yung pinaka-river nito at double check niyo po yung area at pwede pong mayroon pong item to mga katids. So sa ilog po, sa mga magandang ilog po ay hindi gaano yan lalayo po sa mga mayroon po mga portion po ng ilog na hindi gaano kalayo sa tubig na nagdidistansya po ng mga 5 hanggang 10 meters po ang layo mga katids. So yun po, ito po may napansin pa ko dito na letter Y po. Ito po yung nagtutukoy po ng isang ilog po mga katids. So posible po yung item po ay malapit po ito sa ilog mga katids. So yun po ang inyong titingnan po. Pwede nyo pong i-check po yung paikot po, yung paikot po nito sa distansya po ng 1.5 hanggang 10 meters po. Yung apat na sulok, apat na kanto mga katids. So, ang gagawin nyo po, i-detect nyo po ng metal detector or
gold locator o ano pa man yung dala yung treasure hunting equipment po mga katits. So yun po. Ito po ay isang napaka-legit po, napakaganda pong treasure market at talaga pong sadyang katid po. Hindi po ito gawa ng kalikasan, kundi ito ay isang man-made work o ito ay gawa po ng tao mga katid. Sadyang ginawa po as pinaka-markers po nito. So, posible po mayroon po itong mga kakibat po na item ng itong mga markers to mga katids. So yun po, ito pong tatlong medyo nagkahiwalay po at medyo cottage siya. So ang gagawin niyo po yung apat na sulok, apat na kanto na ito po ay malapit sa ilog mga katids dahil sabi ko nga ito pong letter Y ay isa pong natutukoy na malapit po o nandyan po sa ilog yung item mga katids. So hindi po naman sinasabi nandun sa gitna ng ilog o ibig sabihin itong Y sign ay ito ay mayroon pong di ganun lalayo po sa ilog. So ito po mayroon pa akong nakita mga katids. Ito po nga naka-triangle po na pointing po sa bandang north area. So check nyo po yan at ito ay akin napapansin po na isa pong itong isang napawalay po na bato parang na tatlong kasi ito ay tatlong tatlong pagka ginagawang naka-cottage stone. So yung isa po ay nakaturo po yung tulis, yung naka-pinpoint po yung isang triangle po ay nakaturo po ito sa bandang north area mga katids. So i-check nyo po yung north area sa distansya po ng 1 hanggang 5 meter or hanggang 10 meters po. Posible po mayroon tinatawag na counter sign o tinatawag na coordinated markers mga katids. So yun yung bantayan mga katids kasi pwede nyo pong pwede po makakita po ng mga old century tree na pwedeng puno na lamang or tinatawag na mayroon pong hindi ganong kalakihan ng mga bato na pwede pong magiging coordinated markers mga katids. At pakitandaan nyo mga katids na ang mga coordinated markers o tinatawag na counter sign markers posible po nandoon yung item mga katids. Madalas po yan dahil marami pong nakakuha na po na mga katids po natin na yung mga item ay nandoon po sa mga counter sign markers o tinatawag na coordinated markers katids. So yun po, yun nyo po inyong i-check. Yung bandang north portion, north area, i-check nyo po ng metal detector or gold locator yung area niyan sa bandang north. So pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold locator ang area niyan. So at posible po may counter sign po yan, may mga bato niyan or may mga old century tree na pwedeng ginagawa po nilang counter sign o counter markers, coordinated markers as katids. So yun po. At yan po yung at ito po meron pang nakahugis po na dalawa pong heart. So ibig sabihin posible hindi lang po isang item po mga katids at ito po sabi ko nga ito'y tatlong magkahiwalay po na bato at itong magkakaiba po at mayroon pong ito'y tayo napansin po na may dalawang heart o na ito'y paborito po ng mga ito'y signal o sinyalis po na mayroon pong item to mga katids. So posible po mayroon pong items nito o pwedeng dalawang item po ito kasi nga ito'y magkahiwalay at ito'y dalawa pong heart po na ship na ito'y engrave o nakaukit po sa bato mga katids. So yung isang mga katids ay para naman siyang isang square o tinatawag po natin na pwedeng boxes mga katids. So tatlo po ito mga katids. So magkahiwalay po itong item, posibleng tatlong item po ito mga katids na magkahiwalay po. So ang gagawin niyo po, i-detect mo yung paikot mismo po ito hindi naman gano'ng kalakihan. So ito ay isang treasure marker na ang item nito mga katids hindi gano'ng maglalayo sa kanyang pinaka markers to mga katids. So sabi ko nga 5 hanggang 10 meters, pwede niyo pong i-check po ng metal detector or gold locator o kung ano po inyong mga dalang treasure hunting equipment mga katids. So yun po, mali na naman po ay mayroon pong
dalawang heart at meron pong isang naka-square. Pwede pong natin masawig na pwede pong kahon yan o boxes mga katiits. So yun po. Sana po ay nasundan po ng ating katiits na ito yung nagpadala po na napakaganda pong treasure sign o markers mga katiits. So isang legit. So hindi po ito kalikasan gawa ng kalikasan o ito'y talagang sadya pong pinail po na napaganda. So ito'y man-made work to mga katiits. So isa pa pong gawa po ito ng tao mga katiits. So yun po. At sana po ay nasundan po ng ating katiits yung mga pag-analisa, yung mga tinuturo natin kung saan po pwedeng yung area niyan. So tingnan niyo po yung apat na sulok. Yung apat na sulok, apat na kanto, west, east, south, and north. Posible po mayroon kayo makikita dyan sa hindi ganong kalayuan ng mga counter sign o counter markers katiits. So yun po yung inyong titingnan ng at pwede yung i-detect po ng metal detector yung paikot mga katiits or tinatawag na gold locator pwede nyo rin po ganyan na pwede yung i-detect po yung mga katiits. So yun po, pwede nyo din po i-check po yung mismong pinaka-marker. So ito yung madalas po aking pinaalala, yung mismong pinaka-marker tulad yung tatlong bato, pwede nyo pupugin po ng maso, pwede nyo pupugin po ng martilyo, at alam nyo mo yung tunog solid o siksik po yan, at minsan mayroong portion po na ampaw, yung hago ka ilalim, parang maluwag po ilalim. Posible po, mayroon po tinatawag na rock enclosed item. So madalas po yan, may nakakita po natin mga katiits na mismo yung item ay yung may mga giveaways po yung mga treasure markers mga katiits. So yun po yung inyong i-check po. So wag niyong kaligtaan po ang i-check po ng metal detector or gold locator or pwede niyo pong pukpukin ng maso or martelyo yung mismong mga markers na yan. Malay nyo at mayroon pong item o tinatawag na giveaways po yung pinaka-marker. So madalas po marami pong nakakuha po ng mga katiits po natin dahil andoon sa mga treasure marker o treasure sign o yung mga pinaka-markers ay nandoon lang pala yung item mga katiits na ating hinahanap. So sa distansya po ng sa west 1.5 hanggang 10 meters o dyan po sa north 1.5 hanggang 10 meters. So huwag nyo kaligtaan, i-detect nyo, i-check nyo po yung area. Yung mga sa kanyang opposite side sa bandang south, ganoon din po, i-check nyo po rin yan mga katiits. So yun po ay ang gagawin niyo po ay tingnan yung paligid o paikot mga katiits. So ito hindi ganong kalakihan ng mga treasure marker, hindi gaano to lalayo mga katiits. So kapag ang small marker, small sign o mga symbols na yan ay hindi yan lalayo mga katiits yung pinaka-item. So posible po mayroon yan mga tinatawag na coordinated marker, may tinatawag na countersign marker sa kanyang paligid mga katiits. Yun po. At ito'y sana po nasundan po ng ating katiits na ito'y ating pag-analisa, pagdikod po ng ito'y napakaganda pong treasure sign o markers na pinadala po natin katiits. Okay po, yung bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas. Okay po, sana po ay ako po ay matulungan niyo po to help ito'y bagong channel pa lang, YouTube channel to grow. At alam ko naman ay nandyan lang kayo sa paligid katiits, dyan mula sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Sana matulungan nyo to grow, to help, to grow my YouTube channel. Ito aking tema po dito ay isang pagdidecode o pag-aanalisa ng mga treasure signs, symbols, and markers. Maraming salamat po katiits. God bless us always.